Isang gabing puno ng katahimikan sa baryo ng San Isidro, Quezon, ang tanging ingay ay ang mahinang kaluskos na mga dahon sa puno ng mangga sa labas ng lumang bahay ni Maria. Siya ay isang eble, bagong dating mula sa Saudi Arabia pagkatapos ng 5 taong pagtatrabaho bilang kasambahay. Ang bahay na ito, na minana mula sa kanyang yumaong Lola Rosa, ay hindi niya napuntahan sa loob ng maraming taon. Gawa sa kahoy at yero, ang bahay ay parang isang antigong larawan, puno na alaala, ngunit natatakpan na alikabok at mga lihim. Si Maria, 30 taong gulang, ay pagod na pagod mula sa mahabang biye. Ang tanging gusto niya ay makapagpahinga, ngunit ang unang gabi ay nagdala ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang hinintay niya ang pagdating ng antok sa kanyang lumang kuwarto, ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang tunog. Isang malakas, nakakabinging yak ng sanggol ang umalingaungaw mula sa atik. Halos tumalon ang puso ni Maria sa kanyang dibdib. Ano yon? Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay naghanap ng sagot sa madilim na kisam. Ang bahay ay dapat walang tao, siya lang ang nandito. Walang kapitbahay na malapit, at wala rin siyang natatandaang may sanggol sa pamilya. Ang tunog ay tumigil ng bigla, at ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat, parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Kinabahan, si Maria ay bumangon at kinuha ang kanyang cellphone para magsilbing flashlight. Ang bawat hakbang sa lumang sahig ay lumilikha na ingay na parang sumisigaw ang bahay mismo. Ang hagdan patungo sa atik ay makitid, at ang bawat baitang ay tumitigmak sa bawat yapak niya. Baka pusa lang, pagpapakalma niya sa sarili, ngunit ang kanyang puso ay hindi naniniwala. Nang marating niya ang atik, ang amoy ng luma at lupa ay bumalot sa kanya. Ang kanyang liwanag mula sa cellphone ay nagbigay liwanag sa isang lumang bowl, isang sirang salamin, at magkakahon na magagamit ni Lola Rosa. Walang sanggol. Walang anumang buhay. Pero habang tinitingnan niya ang paligid, isang malamig na simoy ang dumaan sa kanyang lig, at isang bulong ang narinig niya, "Mama!" Natigilan si Maria. Ang boses ay hindi lang isang tunog, ito ay parang dumapo sa kanyang balat, malamig at puno ng lungkot. "Sino yan?" sigaw niya, ngunit ang tanging sagot ay ang kanyang sariling echo. Bumaba siya ng mabilis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang kuwarto, sinubukan niyang magdasal, ngunit ang mga salita ay parang nawawala sa kanyang bibig. Ang bahay ay hindi na parang bahay, ito ay parang isang bagay na may buhay, humihinga at naghihintay. Napagdesisyonan ni Maria na maghanap ng sagot kinabukasan, ngunit sa gabing yon, hindi siya nakatulog. Ang tunog na iyak ay bumabalik sa kanyang isip, at kasabay nito, ang isang pakiramdam na may isang kwento sa bahay na ito na hindi pa niya alam, isang kwento na hindi lang tungkol sa kanya, kundi sa kanyang pamilya, sa kanyang dugo, at sa isang multo na hindi pa handang magpaalam. Ang lihim ng pamilya. Kinabukasan sa liwanag ng umaga, ang bahay ni Maria ay parang nagbago, hindi na gaanong nakakatakot, pero ang bigat ng gabing nakalipas ay nanatili sa kanyang dibdib. Ang baryo ng San Isidro ay tahimik, maliban sa mga tunog ng manok at ilang tricycle sa malayo. Determinado si Maria na alamin ang pinagmulan na iyak na narinig niya kagabi. Sa kanyang isip, baka may paliwanag, baka isang panaginip lang, o baka isang alaala ng kanyang pagkabata na bumabalik. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mas malalim na nangyayari. Sa sala, natagpuan niya ang isang lumang aparador ni Lola Rosa, puno ng mga gamit na natatakpan na alikabok. Sa loob, natuklasan niya ang isang diary, manipis, gawa sa balat, at may mga pahinang dilaw na sa katandaan. Habang binubuksan niya ito, ang amoy ng lumang papel ay bumalot sa kanya. At ang mga salita ni Lola Rosa ay parang buhay na bumubulong. Ang unang entry ay mula 1982, isinulat sa panahon na isang malakas na bagyo. Ang aking anak, si Ana, ay hindi na bumalik, isinulat ni Lola Rosa. Sabi ng mga matatanda, kinuha siya ng engkanto dahil sa kasalanan ng aking asawa. Natigilan si Maria. Hindi niya alam na may kapatid si Lola Rosa na nawala. Ang kanyang lola ay palaging tahimik tungkol sa nakaraan. At ang tanging kwento na narinig niya ay tungkol sa isang aksidenteng nagdulot ng pagkamatay ng isang bata. Pero ang diary ay nagsasabi ng ibang kwento. Si Ana, isang sanggol na may sakit sa puso, ay iniwan ng pamilya sa isang gubat malapit sa baryo, dahil natakot ang mga magulang na ang kanyang karamdaman ay tanda ng sumpa. Ang asawa ni Lola Rosa, si Lolo Ben, ay may lihim daw na kaugnayan sa isang mangkukulam sa baryo, at ito ang nagdulot ng trahedya. Ang mga salita ni Lola ay puno ng pagsisisi. Kung hinintay ko lang siya, baka buhay pa si Ana. Pero ang gubat ay hindi nagpapatawad. Habang binabasa ni Maria, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa atik, parang isang bagay na nahulog, isang maliit na kahon o laruan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit sa halip na tumakbo, nagpasya siyang umakyat muli. Sa atik, natagpuan niya ang isang lumang laruang kahoy,
isang maliit na kabayo na may mga ukit ng bulaklak. Sa ilalim nito, may nakaukit na panggalan, Ana. Ang laruan ay parang buhay, dahil sa bawat paghawak ni Maria, nararamdaman niya ang isang lamig na hindi may paliwanag. Bumaba siya dala ang laruan at diary, at sa kanyang kuwarto, nagpatuloy sa pagbabasa. Isinulat ni Lola Rosa na pagkatapos iwan si Ana, narinig niya ang mga yak sa gabi, katulad na narinig ni Maria kagabi. Ang aking anak ay hindi patay, isinulat niya. Siya ay nasa pagitan ng dalawang mundo, naghihintay ng kapatawaran. Si Maria ay naguguluhan. Kung totoo ito, ang multo ni Ana ay hindi lang isang espiritu, ito ay isang kaluluwa na may kwento, isang kwento ng pag-abandona at sakit. Ang bawat salita sa diary ay parang isang piraso ng puzzle, ngunit ang kabuuan ay hindi pa malinaw. Bago matulog, inilagay ni Maria ang laruang kabayo sa tabi ng kanyang kama, at nagdasal na isang orasyon na itinuro ng kanyang lola, Jesus, Maria, Jose, iligtas mo kami sa lahat na masama. Pero sa kalagitnaan ng gabi, ang laruan ay gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi parang may humila dito. Isang bulong ang narinig ni Maria muli, Mama, tulong. Ang tunog ay malinaw, malapit at puno ng dalamhati, na parang ang bahay mismo ay umiyak para sa isang lihim na matagal nang itinago. Ang pagtatagpo. Sa ikatlong gabi sa lumang bahay sa San Isidro, Quezon, si Maria ay halos hindi na makatulog. Ang bawat tunog, kahit ang mahinang ugong ng hangin o ang kaluskos ng mga puno, ay parang bulong na isang hindi nakikitang presensya. Ang laruang kahoy na kabayo na natagpuan niya sa atik ay nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang kama. Ngunit ang mga ukit ng bulaklak dito ay parang mas malinaw ng gayon, na parang may buhay na gumagalaw sa loob ng kahoy. Si Maria ay nagtaka kung ito ay guni-guni lamang, ngunit ang malamig na pakiramdam sa kanyang balat ay hindi may paliwanag. Sa kabila ng takot, nagpasya siyang manatili sa bahay, determinado na alamin ang katotohanan sa likod ng mga bulong at ng diary ni Lola Rosa. Ngunit ang gabing ito ay magdadala ng isang bagay na mas malinaw at mas nakakakilabot. Habang nakahiga, narinig niya muli ang yak, hindi na malakas tulad ng unang gabi, kundi mahina, parang isang panaghoy na nagmumula sa loob ng peder mismo. Bumangon si Maria at kinuha ang kanyang cellphone, ang liwanag nito ang tanging kasama niya sa dilim. Sa pagkakataong ito, napansin niyang ang pintuan ng kanyang kuwarto ay bahagyang nakabukas, kahit na sigurado siyang isinara niya ito bago matulog. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hinintay niya ang susunod na tunog. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, isang malamig na simoy ang dumaan sa kuwarto, na may dalang amoy ng lupa at bulaklak na nalanta. Sa salamin sa tapat ng kanyang kama, isang anino ang lumitaw, hindi malinaw, ngunit hugis na isang maliit na batang babae, maputla, na may mga matang puno ng luha. Sino ka? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig. Walang sagot, ngunit ang anino ay gumalaw at ang salamin ay biglang nagpakita ng isang ima. Isang lumang larawan ng pamilya na nagbabago, na parang buhay. Si Lola Rosa, mas bata, ay hawak ang isang sanggol, at sa likod niya, isang gubat na puno ng dilim. Ang larawan ay nawala at ang kuwarto ay napuno ng ingay, mga larawan sa dingding ay bumagsak ng sabay-sabay, na parang itinulak ng isang hindi nakikitang kamay. Si Maria ay napasigaw, ngunit sa kabila ng takot, napansin niyang ang laruang kabayo ay nahulog sa sahig, at mula rito, isang mahinang boses ang bumulong, Mama, bakit mo ako iniwan? Ang boses ay puno ng sakit, hindi galit, at iyon ang nagpadagdag sa kanyang kaba. Nagpasya si Maria na buksan muli ang diary ni Lola Rosa, na iniwan niya sa mesa. Sa isang pahina, nakasulat, ang aking Ana ay hindi patay. Siya ay iniwan ko dahil sa takot sa sumpa. Pero ang kanyang kaluluwa ay hindi umalis, siya ay naghihintay sa akin. Ang mga salitang ito ay tumagos kay Maria, dahil natanto niya na ang multo ni Ana ay hindi lamang isang espiritu, kundi isang simbolo ng dalamhati ng kanyang pamilya. Ang pag-abandona kay Ana ay hindi aksidente, ito ay isang desisyon na dulot ng takot sa mga bulong ng baryo tungkol sa mga sumpa at engkanto. Bago sumikat ang araw, si Maria ay nagdasal na isang orasyon na itinuro ng kanyang lola, ngunit sa bawat salita, nararamdaman niyang ang multo ay lumalapit pa. Ang kanyang cellphone ay biglang namatay, kahit napuno ang baterya, at ang kuwarto ay napuno ng lamig na parang yelo. Sa dilim, narinig niya ang mga yapak, maliit, parang sa isang bata, na lumalapit sa kanyang kama. Hindi siya makagalaw, ngunit ang kanyang isip ay puno ng tanong, ano ang gusto ni Ana? Bakit siya hinintay na multo? Ang gabi ay nagtapos sa isang katahimikan na mas mabigat kaysa dati, at si Maria ay nagpasya na kailangan niyang maghanap ng sagot, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya, na parang hinintay na isang lihim na matagal nang nakatago sa mga peder ng bahay. Ang paghanap ng katotohanan. Kinabukasan, ang umaga sa San Isidro ay nagdala na manipis na hamog,
ngunit ang bigat ng mga nakaraang gabi ay nanatili sa isip ni Maria. Ang laruang kabayo at ang diary ni Lola Rosa ay parang mga piraso ng isang puzzle na hindi pa niya mabuo, ngunit determinado siyang alamin ang katotohanan sa likod ng multo ni Ana. Ang mga bulong at mga anino sa bahay ay hindi na lamang guni-guni, may kwento ang mga ito, at si Maria ay handang harapin ang takot para maunawaan ito. Sa baryo, may mga kwento tungkol kay Mang Adan, isang matandang albularyo na kilala sa pagpapalayas na masasamang espiritu. Nagpasya si Maria na hanapin siya, dala ang diary at ang laruang kabayo, na parang may sariling bigat sa kanyang mga kamay. Habang naglalakad sa makipot na daan patungo sa bahay ni Mang Adan, napansin niya ang mga matang nakatingin mula sa mga kapitbahay, parang alam nila ang lihim ng kanyang pamilya, ngunit walang nagtangkang magsalita. Ang bahay ni Mang Adan ay nasa dulo ng baryo, napapalibutan ng mga puno ng nyog at isang maliit na hardin ng mga halamang gamot. Ang matanda, na may mukhang puno ng guhit na karanasan, ay sinalubong si Maria ng isang tipid ng ngiti. Alam ko kung bakit ka nandito, sabi niya bago pa man makapagsalita si Maria. Inilapag niya ang diary sa mesa, at ang mga mata ni Mang Adan ay lumiwanag nang makita ang laruang kabayo. Ito ang gamit ni Ana, sabi niya habang hinawakan ang laruan. Ang multo na ito ay hindi masama, siya ay naghihintay ng hastisya. Ayon kay Mang Adan, si Ana ay hindi kinuha ng engkanto tulad ng sabi ng mga matatanda. Sa halip, iniwan siya ng kanyang mga magulang sa gubat dahil sa takot sa isang sumpa na inakala nilang dulot ng kanyang sakit. Ngunit si Ana ay hindi namatay agad, siya ay nabuhay bilang isang ermitanya sa gubat, inalagaan ng mga dinakikitang puwersa, hanggang sa mamatay siya sa lungkot at sakit. Habang nagkukuwento si Mang Adan, ang hangin sa paligid ay parang tumigil, at ang mga halaman sa hardin ay parang nakikinig. Sabi niya, ang kaluluwa ni Ana ay nakatali sa pamilya mo dahil sa pagsisisi at pagmamahal. Hindi siya galit, pero gusto niyang malaman ng mga buhay ang katotohanan. Inilabas ni Maria ang diary at binasa ang isang bahagi kung saan isinulat ni Lola Rosa, ang aking anak ay buhay pa, ngunit nasa kabilang mundo. Patawarin mo ako, Ana. Ang mga salita ay parang suntok sa puso ni Maria. Tinanong niya si Mang Adan kung paano tutulungan ang multo, at ang sagot na matanda ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Si Ana ay may regalo para sa iyo, pero kailangan mong harapin ang kanyang sakit. Bago siya umalis, binigyan siya ni Mang Adan na isang maliit na anting-anting, isang cross na gawa sa kawayan, at sinabing dalhin ito sa bahay para sa protection. Pagbalik ni Maria sa bahay, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, at ang mga anino sa paligid ay parang mas mahaba kaysa karaniwan. Sa kanyang kuwarto, inilagay niya ang anting-anting sa tabi ng laruang kabayo, ngunit bago siya makapaghanda para sa gabi, isang bagay ang natagpuan niya sa ilalim ng kama, isang liham, na hindi niya napansin noon, na may sulat kamay ni Lola Rosa. Nakasulat, ako ay inabandona dahil sa takot, ngunit mahal ko pa rin kayo. Ang liham ay parang isang piraso ng katotohanan na hinintay ni Maria, ngunit kasabay nito, narinig niya ang isang tunog mula sa atik, isang mahinang hagigjik, na parang bata, ngunit puno ng kakaibang saya. Ang tunog ay nagbigay ng kaba, ngunit may bahagi rin ng kanyang isip na nagtaka, ano ang regalong sinasabi ni Mang Adan? At bakit parang may iba pang naririnig siyang boses sa bahay? Ang pagtatagpo. Sa ikalimang gabi sa lumang bahay sa San Isidro, Quezon, si Maria ay naghanda para sa isang bagay na hindi niya lubos na maunawaan. Ang anting-anting na bigay ni Mang Adan ay nakapatong sa misa, katabi ng laruang kabayo at ng diary ni Lola Rosa, na parang mga gabay sa kanyang paghihintay. Ang mga nakarang gabi ay puno ng takot at misteryo, ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam si Maria, isang halo ng kaba at pag-asa. Ang liham na natagpuan niya sa ilalim ng kama, na nagsasabing, mahal ko pa rin kayo, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang multo ni Ana. Habang lumulubog ang araw, ang bahay ay napuno ng katahimikan na parang hinintay ang isang mahalagang sandali. Si Maria ay nakaupo sa kanyang kuwarto, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa laruang kabayo, nang biglang nagbago ang hangin, isang malamig na simoy, na may dalang amoy ng bulaklak na nalanta, ang bumalot sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, ang multo ni Ana ay nagpakita ng buo. Isang anino ng isang batang babae, maputla at may mahabang buhok na tumatakip sa mukha, ang lumitaw sa harap ng salamin. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi, ang presensya ay hindi lamang nakakatakot, ito ay puno ng lungkot, ngunit may kakaibang init. Ana, bakit ka nandito? Bulong ni Maria, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa unang pagkakataon, ang multo ay nagsalita, ngunit hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa isang panaginip na parang hinila si Maria sa ibang mundo. Sa panaginip, si Ana ay nagkwento, ako ay umibig sa isang lalaki sa baryo, si Jose, isang magsasaka na may mabuting puso. Ngunit dahil sa aking sakit, na inakala ng pamilya ko na sumpa, hindi kami pinayagan.
Iniwan ako sa gubat, ngunit ang pag-ibig ko ay nanatili. Ang mga salita ni Ana ay parang mga hibla ng isang kwento na puno ng sakit, ngunit din ng pag-asa. Sa panaginip, nakita ni Maria ang isang batang Ana, nakaupo sa ilalim ng isang puno, umiyak habang hawak ang isang simpleng singsing na gawa sa kawayan, regalo daw ni Diyos. Nang magising si Maria, ang kanyang pisngi ay basa ng luha, ngunit hindi niya alam kung ito ay mula sa kanya o mula sa panaginip. Ang laruang kabayo ay nasa sahig, at sa tabi nito, isang bagay na wala roon kanina, ang singsing na kawayan mula sa panaginip. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang multo ni Ana ay hindi lamang naghihintay ng kapatawaran, ito ay naghihintay ng pagkakataon na may balik ang pag-ibig na ninakaw sa kanya. Si Maria ay nagdesisyon na tulungan si Ana. Kinuha niya ang diary at natagpuan ang isang pahina na hindi niya napansin noon. Si Jose ay hindi umalis sa baryo. Siya ay naghintay kay Ana hanggang sa kanyang huling hininga. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng bagong layunin kay Maria, hanapin ang bakas ni Jose, o kung ano ang natira sa kanyang kwento, upang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ni Ana. Ngunit habang inilalagay niya ang singsing sa kanyang daliri, isang bagong boses ang narinig niya mula sa atik, hindi ang malungkot na bulong ni Ana, kundi isang lalaking boses, mahinang ngunit malinaw, na nagsasabing, Ana, bumalik ka. Ang tunog ay nagdala ng kakaibang kaba kay Maria, dahil natanto niya na ang bahay ay hindi lamang tahanan ng isang multo. May isa pang kaluluwa, at ang kwento ni Ana ay mas malalim kaysa sa inakala niya. Ang gabi ay nagtapos sa isang katahimikan na puno ng tanong, at si Maria ay naghanda para sa susunod na hakbang. Hawak ang singsing na parang susi sa isang lihim na matagal nang nakatago sa puso ng kanyang pamilya. Ang paglaban sa sumpa. Ang ika-6 na gabi sa lumang bahay sa San Isidro, Quezon, ay parang isang pagsubok na hinintay ni Maria. Ang singsing na kawayan na natagpuan niya matapos ang panaginip ni Ana ay nasa kanyang daliri, at ang bigat nito ay parang dala ng isang lihim na mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Ang boses ng lalaki na narinig niya kagabi, Ana, bumalik ka, ay nagpapahiwatig na ang kwento ng multo ay hindi lamang tungkol kay Ana, kundi sa isang pag-ibig at sumpa na nagbigkis sa kanyang pamilya. Determinado, bumalik si Maria kay Mang Adan, ang albularyo, dala ang diary, ang laruang kabayo, at ang singsing. Ang baryo ay natatakpan na makapal na ulap, at ang hangin ay may kakaibang lamig, na parang alam ng kalikasan ang darating na ritual. Sa maliit na bahay ni Mang Adan, ang amoy ng mga damo at kandila ay bumalot sa kanya, at ang matanda ay agad na napansin ang singsing. Ito ang susi, sabi niya, ngunit ang paglaban sa sumpa ay magdadala sa iyo sa dulo ng katotohanan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kandila, ipinaliwanag ni Mang Adan na ang sumpa ng pamilya ni Maria ay hindi mula kay Ana, kundi mula sa isang kasalanan ng kanyang mga ninuno. Ang asawa ni Lola Rosa, si Lolo Ben, ay gumawa daw na isang ritual kasama ang isang mangkukulam upang protektahan ang pamilya, ngunit ito ay nagmalaki, at ang presyo ay ang kaluluwa ni Ana. Ngunit si Ana, sa kabila ng pag-abandona, ay hindi nagdalawang isip na protektahan ang kanyang pamilya kahit sa kabilang mundo. Ang kanyang pag-ibig kay Jose ay nagbigay sa kanya ng lakas, sabi ni Mang Adan, ngunit ang sumpa ay nanatili sa mga buhay pa. Upang wakasan ito, kailangang magsagawa si Maria ng isang ritual sa atik ng bahay, ang lugar kung saan unang narinig ang yak ni Ana. Binigyan siya ni Mang Adan ng mga instruksyon, maglagay ng asin sa paligid ng anting-anting, magdasal ng isang espesyal na orasyon, at tawagin ang pangalan ni Ana at Jose ng sabay. Ngunit binalaan siya, ang ritual ay magdadala ng panganib, dahil ang mga kaluluwa ay hindi laging handang umalis. Pabalik sa bahay, ang gabi ay madilim na walang buwan, at ang bawat hakbang ni Maria ay parang sinusundan ng mga anino. Sa atik, inayos niya ang isang maliit na altar, ang laruang kabayo, ang singsing, at ang anting-anting na cross sa gitna ng bilog na asin. Habang nagsisindi siya ng kandila, ang hangin ay biglang naging malamig, at ang mga peder ay parang huminga. Sinimulan niya ang orasyon, ang kanyang boses ay nanginginig, Ana, Jose, patawarin ninyo ang aming pamilya. Sa kalagitnaan ng dasal, ang kandila ay biglang namatay, at ang multo ni Ana ay lumitaw, hindi na maputla at malungkot, kundi may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa likod niya, isang anino ng lalaki, si Jose, na may mukhang puno ng pagsisisi. Maria, salamat, bulong ni Ana, ngunit ang sumpa ay hindi sa akin, ito ay sa anak ko. Ang mga salitang ito ay parang kidlat sa puso ni Maria. Anak, walang nabanggit sa diary tungkol sa isang anak ni Ana. Bago siya makapagsalita, ang atik ay napuno ng isang malakas na tunog, parang pagbagsak na mabibigat na bagay, at ang laruang kabayo ay gumalaw patungo sa bilog na asin. Ang anting-anting ay nagliwanag, at si Maria ay nakaramdam na isang hapdi sa kanyang dibdib, na parang may hinintay na katotohanan.
Ang boses ni Jose ay bumulong muli, ang aming anak ay buhay pa, Maria. Hanapin mo siya. Ang ritual ay nagpatuloy, ngunit ang bahay ay parang lumalaban, at ang mga peder ay nagsimulang umuga. Si Maria ay nagdasal ng mas malakas, ngunit natanto niya na ang paglaban sa sumpa ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaya kina Ana at Jose, ito ay tungkol sa isang lihim na mas malalim, na kailangang buhayin muli sa mundo ng mga buhay. Ang wakas na hindi inaasahan. Ang ikapitong gabi sa lumang bahay sa San Isidro, Quezon, ay parang isang panaginip na hindi na may babalik. Si Maria ay nakatayo pa rin sa atik, ang puso niya ay mabilis ang tibok, habang ang anting-anting na cross ay kumikinang sa gitna ng bilog na asin. Ang mga boses nina Ana at Jose ay umalingaw sa kanyang isip, ang aming anak ay buhay pa, Maria. Hanapin mo siya. Ang atik ay puno ng tensyon, na parang ang mismong bahay ay humihinga kasabay ng ritual. Ang laruang kabayo ay biglang gumalaw muli, umikot sa loob ng bilog ng asin, at ang kandila ay muling sumiklab ng walang paliwanag. Si Maria ay nagpatuloy sa pagdasal, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit habang inulit niya ang mga pangalan nina Ana at Jose, isang bagong imahe ang lumitaw sa kanyang isip, isang babaeng may hawig kay Lola Rosa, ngunit mas bata, na hawak ang kamay ng isang batang lalaki sa gitna ng gubat. Ang batang ito, na tanto ni Maria, ay ang anak ni Ana. Ang multo ni Ana ay muling nagpakita, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-isa. Sa tabi niya, si Jose, ang kanyang minamahal, ay may mukhang puno ng kapayapaan. Maria, bulong ni Ana, ang aming anak ay hindi nawala. Siya ay inampon ng isang pamilya sa baryo, at ang kanyang dugo ay nasa iyo. Ang mga salitang ito ay parang bomba sa puso ni Maria. Natanto niya na ang batang lalaki sa kanyang panaginip ay ang kanyang sariling lolo, ang ama ni Lola Rosa. Ang sumpa ay hindi lamang tungkol sa pag-abandona kay Ana, kundi sa isang siklo ng pagsisisi at lihim na dumaloy sa kanilang pamilya sa loob ng mga henerasyon. Si Ana ay hindi naghihintay ng paghihiganti, siya ay naging tagapagbantay, isang espiritu na nagpoprotekta sa kanyang angkan kahit na iniwan siya ng mga hinintay niya. Ang kanyang pag-ibig kay Jose at sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na manatili, ngunit ang sumpa ay nanatili rin, isang bigat ng gayon ay nasa balikat ni Maria. Habang ang ritual ay nagpatuloy, ang atik ay napuno ng isang liwanag na parang galing sa ibang mundo. Ang laruang kabayo ay tumigil sa paggalaw, at ang singsing na kawayan ay nagliwanag sa daliri ni Maria. Si Ana at Jose ay naglaho, ngunit bago umalis, si Ana ay nagiwan na isang huling mensahe. Ang sumpa ay matatapos kapag tinanggap mo ang aming kwento. Sa sandaling yon, ang bahay ay tumahimik at ang lamig ay nawala, na parang ang mga peder mismo ay huminga ng maluwag. Ngunit ang wakas ay hindi ang inaasahan ni Maria. Sa diary ni Lola Rosa, natagpuan niya ang isang huling pahina na hindi niya napansin noon. Ang aking apo, si Maria, ay darating balang araw. Siya ang magpapalaya sa amin. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Maria, hindi lamang siya bahagi ng kwento, kundi siya ang hinintay nito. Ngunit ang tunay na sorpresa ay dumating sa huling sandali. Habang inililigpit niya ang altar, isang bagong tunog ang narinig niya mula sa labas ng bahay, isang mahinang katok sa pintuan. Nang buksan niya ito, walang tao, ngunit sa sahig ay isang maliit na sobra, na may sulat kamay na katulad ng kay Lola Rosa. Sa loob, isang nota, ang anak ni Ana ay may sariling anak. Hanapin mo siya, Maria, dahil ang sumpa ay hindi pa tapos. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kaba at pag-asa kay Maria. Ang kwento ni Ana ay hindi lamang isang multo sa atik, ito ay isang buhay na lihim, na konektado pa rin sa kanyang pamilya. Habang ang gabi ay natapos, ang bahay ay nanatiling tahimik, ngunit si Maria ay alam na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos, at ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya sa mas malalim na katotohanan.